Anang The Richest Man in Babylon ni George S. Clason ay nagsasabi na ang mga batas ng pera ngayon ay pareho sa mga batas na mayroon 6,000 taon na ang nakararaan sa Babylon. Ang kwento ay tungkol sa mga kaibigan na nagtatrabaho ng mabuti pero walang pera. Napagtanto nila na ang pera ay importante para sa masayang buhay. Kaya't nagdesisyon silang alamin kung paano kumita ng pera tulad ng ibang tao. Naalala nila ang kanilang kaibigan na si Arcad na sinasabing pinakamayaman sa Babylon. Nagpunta sila sa kanya para matutunan ang kanyang sikreto. Sinabi ni Arcad na mahalaga ang pagkakaroon ng pera dahil nagbibigay ito ng kapangyarihan at maraming posibilidad tulad ng paglalakbay at pagbili ng magagandang gamit. Ang unang hakbang ay ang magtakda ng malinaw na layunin. Dapat tayong magkaroon ng matinding pagnanais. Si Arcad ay may guro na tumulong sa kanya. Tinuruan siya ng 7 paraan para kumita ng pera. Una, para sa bawat 10 barya na kinikita mo, itabi ang 1 barya para sa iyo. Pangalawa, mag-ipon muna bago magbayad ng mga gastusin. Pangatlo, planuhin ang mga gastusin at huwag paghaluin ang mga kinakailangan at mga nais. Pang-apat, huwag ubusin ang mga bagay na maaring maging kayamanan sa hinaharap. Pang-5, mag-invest o ilagak ang iyong pera. Pang-6, siguraduhing ligtas ang iyong pera. Pang-7, magkaroon ng sariling bahay upang maging masaya at may tiwala sa sarili. Sinabi ni Arcad na mahalaga ring maging handa para sa hinaharap at tulungan ang pamilya. Dapat tayong matuto at palaguin ang ating kakayahan. Sabi sa libro, mas madaling ayusin ang isang payak na bulsa kaysa sa tiisin ito. Ang The Richest Man in Babylon ay isang magandang libro na dapat basahin at ibigay sa mga kaibigan at mga batang nagsisimula sa buhay. Ang kwento ng mga kaibigan na nagnanais ng mas maginhawang buhay ay isang paalala na ang mga prinsipyo ng pagpapalago ng pera ay hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang mga simpleng hakbang na itinuro ni Arcad ay maaari ring gamitin sa kasalukuyan, tulad ng pagpaplano ng mga gastusin, pagtutok sa mga layunin, at pagiging matiyaga. Halimbawa, ang konsepto ng pagtatabi ng isang bahagi ng kita ay isang napakahalagang aral na maaaring magsilbing pundasyon sa pagtutok sa mga pangmatagalang layunin. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang para sa mga mayaman o may malalaking kita, kundi para sa lahat, anuman ang estado ng kanilang pinansyal na kalagayan. Ang pagkakaroon ng disiplina at tamang pag-uugali patungkol sa pera ay isang hakbang patungo sa tunay na kalayaan sa pinansyal. Hindi lamang ito nakakatulong upang mapabuti ang ating personal na kalagayan, kundi pati na rin ang ating mga pamilya at komunidad. Sa mga patuloy na pagtaas ng mga gastusin sa modernong panahon, ang tamang pamamahala ng pera ay nagsisilbing gabay para makaiwas sa utang at magkaroon ng sapat na pondo para sa mga emergency at pangmatagalang layunin tulad ng edukasyon, pagreretiro at pagbili ng bahay. Ang prinsipyo ng huwag ubusin ang mga bagay na maaaring maging kayamanan sa hinaharap ay lalo pang mahalaga sa mga oras ngayon ng mataas na konsumpsyon at materyalismo. Ang pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastusin ay makatutulong upang mas mapagtibay ang ating financial foundation at mas mapabuti ang ating hinaharap. Bukod pa dito, ang pagkakaroon ng tamang mindset tungkol sa investments at pag-iwas sa mga risko na may kasamang malaking peligro ay makatutulong upang hindi tayo malubog sa mga hindi inaasahang problema sa pera. Mahalaga ring tandaan ang konsepto ng pagpapalago ng ating kakayahan at kaalaman. Habang tayo ay patuloy na natututo at nag-i-invest sa ating mga sarili, ang pagkakataon para sa mas magagandang oportunidad ay magiging mas madali. Ang pagtutok sa ating personal na pagunlad ay isang susi hindi lamang sa financial na tagumpay, kundi pati na rin sa mas fulfilling na buhay. Sa pamamagitan ng mga prinsipyo na tinuturo ni Arcad, matututo tayong maging handa sa mga darating na pagsubok at maging tapat sa ating mga layunin. Ang pagpapalago ng ating mga kayamanan at yaman ay hindi nagaganap sa magdamag. Ito ay isang masalimuot na proseso na nangangailangan ng sipag, tiyaga at pagninilay. Ngunit sa bawat hakbang na ating tatahakin, tiyak na makararating tayo sa ating pinapangarap na buhay. Isang buhay na puno ng kasiyahan,
kaligayahan, at pinansyal na kalayaan. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga ring magkaroon ng tamang pananaw tungkol sa ating pag-unlad. Hindi sapat ang mga material na bagay kung wala ang mas malalim na pag-unawa sa ating mga pinahahalagahan sa buhay. Ang pagbuo ng kayamanan at tagumpay ay hindi lamang nakabase sa ating kakayahang mag-ipon o mag-invest, kundi pati na rin sa ating kakayahang makilala ang ating sarili, matutunan ang ating mga limitasyon, at magtakda ng mga layunin na hindi lamang para sa pansariling kapakinabangan, kundi para rin sa mga taong mahal natin sa buhay at sa komunidad na ating kinabibilangan. Kapag naipon na natin ang material na bagay, maaari pa rin tayong mawalan ng kasiyahan kung wala tayong malalim na ugnayan sa mga mahalagang aspeto ng ating buhay, tulad ng pagmamahal, respeto, at tunay na kaligayahan. Sa bawat hakbang patungo sa tagumpay, hindi lamang ang mga material na bagay ang dapat nating ituon, kundi pati na rin ang ating mga relasyon, mental at emosyonal na kalusugan, at ang ating kontribusyon sa komunidad. Mahalaga ang mga ito upang magkaroon tayo ng isang balansing buhay. Isang buhay na hindi lang nakatutok sa paghahanap ng pera, kundi pati na rin sa pagpapalago ng ating pagkatao at mga ugnayan. Ang tunay na kalayaan sa pinansyal at buhay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga ari-arian, kundi sa kalidad ng ating mga relasyon, ang ating pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay, at kung paano natin ginagamit ang ating mga yaman upang makapagbigay ng tulong at positibong epekto sa iba. Halimbawa, sa halip na mag-focus lang sa pagtaas ng kita o pagkuha ng mga material na bagay, mahalaga ring maglaan ng oras at resources upang mapabuti ang ating kalusugan, maglaan ng oras para sa pamilya, at tumulong sa mga nangangailangan. Ang lahat ng ito ay may mahalagang bahagi sa kabuuang tagumpay at kaligayahan na nais nating makamtan. Sa ganitong paraan, makakamit natin ang isang mas makulay at mas masaya na buhay. Isang buhay na hindi lamang nakatutok sa pagpapayaman sa material na aspeto, kundi pati na rin sa pagpapayaman ng ating espiritu, emosyon at relasyon sa iba. Bukod pa rito, sa ating patuloy na paglago at pag-unlad, mahalaga ring tandaan na ang ating personal na tagumpay ay hindi laging sumusunod sa isang linear na landas. Marami tayong makakaharap na pagsubok, pagkatalo at mga pagkakataon ng pagkabigo. Ngunit sa bawat hamon na ating nararanasan, natututo tayo at lumalakas. Ang pagiging resilient o matatag sa kabila ng mga pagsubok ay isa sa mga susi ng tagumpay, at mahalaga rin na tanggapin natin na hindi palaging makakamtan ang lahat ng ating nais sa tamang oras. Ang mga pagkatalo ay hindi katapusan ng ating paglalakbay, kundi pagkakataon upang mag-reflect at mag-adjust sa ating mga plano. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, tiyak na makararating tayo sa ating pinapangarap na buhay. Isang buhay na puno ng kasiyahan, kaligayahan, at pinansyal na kalayaan. Sa ganitong pananaw, ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nakabase sa pagkakaroon ng material na yaman, kundi sa pagkakaroon ng kabuuang kaligayahan at fulfillment sa bawat aspeto ng ating buhay. Narito ang mga pangunahing aral mula sa The Richest Man in Babylon. Disiplina sa pag-iimpok. Magtabi ng bahagi ng kita, isang barya para sa bawat 10 barya, upang makapag-ipon at mag-invest para sa hinaharap. Pagplano sa gastusin, huwag paghaluin ang mga kinakailangan at luho. Planuhin ang mga gastusin at mag-ipon muna bago magbayad. Pag-iwas sa panganib, mag-invest ng maingat at siguraduhing ligtas ang pera. Kumonsulta sa mga eksperto bago maglagak ng pera. Pag-unlad ng sarili, patuloy na mag-aral at mag-invest sa sariling kakayahan upang magbukas ng mas maraming oportunidad. Malinaw na layunin, magtakda ng matibay na layunin sa buhay at magsikap upang makamit ito. Pagkakaroon ng pagtiwala sa sarili, maging handa sa hinaharap at tiwalaan ang sariling kakayahan. Pagtulong sa iba, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin sa pagtulong sa iba at sa komunidad. Swerte at pagsusumikap. Ang swerte ay dumarating sa mga pagkakataon na tayo ay handa at kumikilos ng tamang oras. Sa pangkalahatan, tinuturo ng aklat na ang tamang pamamahala ng pera, pagpapalago ng sarili at pagkakaroon ng disiplina ay susi sa tagumpay at kaligayahan.